Alam nyo bang tatlong Pilipinong sultan mula sa Sultanate of Sulu ang nagtungo sa China noong 1417? Pero isa sa kanila ang nasawi at inilibing sa China. Yan ang sentro ng balita ni Rod Lagusad. Bago pa man ang modernong ugnayan ng mga bansa, ilang daang taon na ang nakararaan ay may mga maituturing ng mga diplomatic relations sa pagitan ng mga estado. Gaya na lang dito sa Asia, ito'y sa kabila ng malawak na karagatan. Alam nyo ba na may sultan mula sa Sultanate of Sulu na nakalibing sa China? Pero paano ito nangyari? Noong 1417, ang tatlong sultan ng Sulu Sultanate na sina Sultan Paduka Batara, ang Eastern King, Sultan Maharaja Kulaminting, ang Western King, at Sultan Paduka Prabu, ang Mountain King, ay nagtungo sa China, kung saan aabot sa nasa 340 ang kanilang buong delegasyon. Sa kanilang pagdating sa China, mainit ang naging pagtanggap sa kanila kung saan hinandungan sila ng mga regalo ng emperador. Tumagal ng 27 araw ang naging pagbisita ni Sultan Paduka Batara. Pero sa kanyang naging pagbisita, isang pangyayari ang hindi inaasahan. Nandito tayo ngayon mismo sa lugar kung saan inilibing mismo si Sultan Paduka Batara ng Sultanate of Sulu. Makikita niyo sa aking likuran yung tombstone at yung mismong libingan na ibinigay sa kanya ni Emperor Yongle ng Ming Dynasty. Nagsasagawa ng friendly diplomatic mission ang grupo niya nang siya ay magkasakit at mamatay. Matapos nito ay naghandog ng royal funeral ang emperor para sa kanya. Patunay lang sa matagal ng ugnayan ng Pilipinas at China. Dahil sa nangyari, ikinalungkot ito ng emperador at siya mismo ang nagsulat sa nakalagay sa lapida nito. The emperor wrote in person a passage in commemoration of Sulu King's death, and also he established a stele, a inscription for the king. And this is like the first time in Chinese history. The passage written by the emperor. He spoke highly of the contributions of Sulu King and also the contribution of his visit. He wrote that his name and his contribution will be forever remembered by the generations after. Dahil sa nangyari, pinangunahan ng panganay na anak ng namayapang sultan ang kanilang delegasyon na bumalik sa Sulu para manahin ang naiwang trono nito. Nagdesisyon namang magpaiwan ng asawa ng sultan na si Princess Gamuning at ang kanyang ikalawa at ikatlong anak na sina Wenhala at Andulu para bantayan ang puntod ng sultan. Mula rito, ang mga sumunod na henerasyon nila ay nanirahan na dito sa Douzhou, Shandong, China at kalaunan ay nagparehistro bilang Chinese citizens gamit ang mga apelidong Wen at An. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng mga descendant ng pamilya ng sultan ang puntod dito sa Douzhou, Shandong, China, kung saan nakausap natin ang pang 90th generation na descendant nito. And the elders in our family, they told us about a story, told a story from generation to generation. They told us about the king's journey to China around 600 years ago, and his admiration for Chinese civilization and the beautiful bond forged between China and the Philippines. Not being able to go to Sulu remains a great regret of mine. Therefore, I hope that in the future I will have the opportunity to set foot on Sulu, where my ancestor once lived, and also to take a look and walk around, feeling the warmth of that history more authentically. Noong 1998, ang libingan ng sultan ay idineklarang bilang isang major historical and cultural site sa national level na siyang unang pagkakataon para sa isang site sa Douzhou. While Sulu King's mausoleum, his tomb is the only tomb of a foreign king in China that have been preserved, protected well, and also has a guiding descendants. Sa kabila ng pagkakaiba, ito'y patunay lang sa matagal ng ugnayan, kung saan sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin ang diplomatic relations ng dalawang bansa. Rod Lagusad para sa Bayan.